Ayun, magandang araw po sa inyong lahat, no? So, meron naman tayong topic ngayon. Yung ita-topic natin, bakit nga ba manok yung napili kong alagaan, no? Sa kadami-daming alaga na pwedeng alagaan, manok yung napili natin. Yan, no? Ilang taon ako nagmamanok, matagal-tagal na rin. Magsi 6 years na. Ngayong taon na ito. Yan. So, itong pagmamanok kasi, bakit nga ba manok? Kasi nga, hindi pwede siyang pakainin ng mga gulay-gulay, no? Kung medyo kapos, lalong-lalo na ngayong crisis. Yan, no? Pwede pong pakainin sila ng mga gulay. Anong mga gulay, no? Pinaka the best para sa akin, malunggay, yan, mga damo, pwedeng pang merienda sa kanila. Yan, no? Pero hindi pwede na hindi tayo magbigay ng main feeds na yung formulated talaga para sa mga manok natin, no? Iba kasi talaga 'yon. Gumaganda lalo yung manok natin kapag nagbibigay tayo ng feeds, no? Feeds na mas kalidad, maganda yung quality, no? May mga feeds din po kasi na mura, pero para iba naman yung purpose nun. Para po yun pang maintenance feeds, no? Iba din po yung pang grower, pang mabilisang laki, at pang mabilisang pangitlog. At iba din po yung sa sisiw, para mas gumanda lalo yung kanilang resistensya, no? Pagbilis nilang lumaki at pagtubo ng kanilang balahibo, no? So kada feeds po may kanya-kanyang purpose, no? Kaya napapansin nyo yung murang feeds, maintenance feeds, dahil nga pang maintenance lang po talaga siya. Yan, para po yun sa mga manok na pang ano nyo lang, pangkatay, yan, no? Yan, or wala na kayong purpose sa kanya, yung purpose niya lang para sa kanya is alaga at kakatayin, no? So maintenance feeds kapag ganun. Yan, kapag mabilis ang paglaki, dapat grower feeds. So, balik na tayo sa topic natin kung bakit nga ba manok. Yan. Manok dahil napaka lakas po nilang mangitlog. Yan, mas mabilis silang dumami kumpara sa ibang livestock, no? Pero sa pamamagitan ng paggamit ng incubator, yung mga incubators natin. Yan, sa incubator house natin, no? Dami tayong incubator doon. Yan, kasi nga kapag naglilimlim kasi yung manok, hindi na po yan mangingitlog. No, unlike sa tayo po ay kumukolekta lang ng itlog, niloload natin sa incubator, mas mabilis silang dumami. Yan. Kaya nga, kapag nagpaparami po tayo ng manok or pang negosyo na yung manok ninyo, kailangan nyo po ng incubator para mabilis pong dumami. Yan. Katulad sa akin, may mga orders tayo, dami nating orders. So ngayon, no, fully book ako hanggang next month. Yan. Dahil po sa dami ng order natin. Isang buyer lang po yun. Yan. Dami niya kasing in-order. Repeat buyer na natin yun. Ilang beses na rin nakakuha dito sa atin. Kaya nagpapasalamat tayo. Yan. No, yung iba hindi ko pa mabibigyan dahil nga doon sa isang buyer lang na ang daming order. Yan. No? Yan. From Lake Cebu. So, sa ngayon po, ay dahil nga sabi ko nga magsi 6 years na ako ngayong taon. Yan. Talagang napalaking tulong nitong pagmamanok, lalo na sa pamilya ko. Dahil nga ano lang naman ako dati, no? Simpleng-simple lang yung ano, simple lang din naman ngayon, pero medyo malayo na ako sa dati, no, na walang-wala talaga. Yan. So ngayon, itong pagmamanok, 4 months kasi na-harvest na siya. 4 months na harvest siya as a breeder. Yan, pwede siyang mabenta as RTL, no, or ready to lay yung mga manok. Yan, kung tama yung pagpapalaki ninyo. Yan, pero dapat hindi din premium din po yung ibibigay yung patuka. Kaya para mabilis po yung pag-harvest. Pag hindi po premium yung ibibigay ninyo, mas matagal siyang ma-harvest. No, sa lahat ng manok ko dito, 4 months siya. Bago namin siya ma-harvest as a breeder na. Yan. Kahit ganitong klaseng manok, 4 months, napakalaki niya na. And ilang, na lang, parang isang buwan na lang, or 2, yan, siya ay mag-start na sa pangitlog. Yan. No?
As meat naman, pwede silang ma-harvest within 2 months or 3 months old. Basta premium pa rin yung feeds na ginagamit natin. Ano ba yung sinasabi kong premium? Sinasabi ko palagi, yung nakapack mismo. Mas mabilis lumaki yung manok. Yan. So, kaya manok ako, mabilis dumami, mabilis ma-harvest. Yan. Yun yung dahilan ko kung bakit nga ba pagmamanok yung aking inalagaan. Mabilis lumaki, mabilis ma-harvest kumpara sa ibang livestock. Yan. At higit sa lahat, hindi matrabaho. Pakain ka lang ng umaga, tapos pakain ng hapon. Yan, twice a day mo pakain. Mas maganda talaga twice a day. So ngayon, may dalawa akong tao dito, sila yung nag-aalaga. Yan. Kita nyo naman ngayon, no, wala sila. Dahil nga, nagpapahinga muna. Yan. Maaga pa yan sila dito dahil sila po yung nagpapatuka ng umaga tsaka hapon. Yung purpose, bakit nga ba 2 beses na kami nagbibigay ng patuka, no? 2 beses, pero kada isang manok kasi 80 to 120 grams per head per day itong mga ganitong klaseng manok. Yan, hinahati lang po namin yan sa dalawa. So 40 to 60 grams per head per day kami. Kapag may natira pa sa hapon, konti na lang yung ibibigay namin, no? Minsan nga dito pag may natira pa sa hapon, no, hindi na naubos, sila po ay tuturukan namin ng pampaganang kumain. Yan. Yun po yung ginagawa namin dito. Yan. Which is yung B-complex na tinuturok namin. Yan. No? 2 beses mapakain sa 2 araw para po malaman namin kung sino yung walang ganang kumain sa kanila. Yung walang ganang kumain, tuturukan po namin ng B-complex. Pero dito po kasi sa amin, every 10 to 15 days nag-inject kami ng B-complex. Pampaganang kumain at yung B-complex na yan may vitamin A, vitamin D3 at saka E din siya. So para pampasimilya, pampaitlog. Yan. At quality shell, quality fertile eggs, and quality yung pag-hatch niya. Yan. Yun yung purpose ng aming pagtuturok dito sa aming mga alaga. Yan. Napaka-effective po yan nila. Yan. Hindi ko kasi mapakita sa inyo kasi nga bawal po na ipakita dito. Pero soon gagawa tayo ng video, ipapakita ko sa inyo kung paano po magturok. Yan. Dito lang naman yung sa breast, nila, sa pecho nila. Tapos intramuscular, basta tuturuan ko kayo, no. Sa mga last videos ko, last year na mga videos, meron ako mga video na ganyan. Pwede nyo naman makita, no. Search nyo lang sa Polomolok YouTube Chicken natin na channel. Yan. So yun lang po na yung may topic ko sa inyo ngayon, no. At hindi din sa spacious, hindi siya kailangan ng malaki talagang area. Yan. Konting area lang, konting backyard lang. Ito backyard pa rin naman to, no. At tignan nyo, napakaliit lang na nagamit kong area. Except lang dyan sa range, no. Kasi sa range, kailangan nilang magpahinga dyan, kailangan nilang gumalagala, no. Yan, tignan nyo, kaunti lang talaga yung nagagastos natin na space, unlike sa ibang livestock, no. Yan, para lang po yan sa akin, based lang sa research ko, and based lang sa experience ko. Napakaganda po mag-alaga ng manok, nakakawala ng stress, at free itlog kung gusto mo, no? Bawasan mo lang yung mga maliliit na itlog, may mga maliliit na itlog po yung kainin yan. At talagang kapag may extra mga roosters, yan pwede nyo katayin kung may bisita or may panghanda-handa kayo. Yan. Ganyan yung kinagandaan ng manok. Yan, at napakalaking tulong ito sa akin, no? Sa ngayon, full-time ako dito sa pagmamanok na. At yun, no? At yan, may business na rin tayo, may mga agri-vets tayo sa tulong din po ng manok. Yan. Kung wala itong manok, no, hindi ko maabot lahat nitong anumang meron ako ngayon. Yan. So itong ibang klaseng manok din naman, marami tayong klaseng manok dito. Yan. May ranging tayo and cording din. Yan. So maraming salamat po mga ka-native, no? At kita-kits na naman bukas sa bago kong video. Maraming salamat po.